Masakal. Masakal. Tingnan mo, kung iyaan ay malaya ang kanyang ugat. Magsasabog ka ng abono, dyan ang tatamaan, nasa ibabaw lang yung abono. Lalo kung patagaraw, hindi naman magkukuhan sa kanya. Una-una ko siguro tanim yan, maaaring pipitin yung abono. Saka, yung nagtanim tong kalamansi, wala ring experience. Nakakama na. Siya nagpaayo. Ang gagawin po natin, masyadong mataas yan. Oo, kasi atuan yan eh. Pwede yan, pag halimbawa ng kalamansi dito, pinakagilid na yan. Eto ho. Medyo mga malang, dito yung bababa. Diyan ho. Hali po mga katribya, dito po yung ating bisita at paparating na rin po siya. Medyo naligaw lang po siya ng konti at nadiretso para sa kalamansian. Ito na po siguro. Ito yan. Ito na nga po, nakabaan po sila yung ating bisita para mabisita po yung kanilang farm. Opo, kamusta na po? Okay, sige ma'am. Ayan, si Sir Leo. Ano? Yung anak po niya or Kapatid. kapatid? Okay, sige po. Dito tayo. Ay, na-diretso pala kayo ng kalamansian. Hindi po kasi namin kabisado yung ano. Ay, oo. Sa ways siguro eh. Sa ways po kasi medyo ano po. Oo, medyo mahirap-hirap pa. Ways lang po natin yung Ayan, itutur po tayo ni Kuya doon sa kanyang kalamansian na gagawin. Titingnan muna natin kung po pwede, kung aprobado ba yung lupa na pagtataniman. Ayan, na-inspired po siya doon sa atin po mga vlog. At tutulungan po natin siya ng mga pamamaraan para at least ito po kasi yung kalamansi ay pangmatagalang business po ito. Hindi po ito kagaya po sa palay o naman po mga gulay. Hanggat buhay ang kalamansi, buhay ang business po rin yun. Okay po, punta na po tayo doon sa... Saan lugar po yun, sir? Sa San Ildefonso po. San Ildefonso. Bagong gawa na siguro ng daan na ito. Bago lang po. Kahit kung sa mapunta natin, gawa bago lang. Bago lang yan. Ayan, yung mga uka-uka na yun, nakurakot yan. Binawasan na siyang simiento. Kasi ibabaw lang kung minsan ng daan ako, matapag. Binubod-mura na simiento. Ay, yung nagpapabigay. Buti pa sa... Buti sa kanila, mayroong ayuda. Sana all sa amin wala. Mabait ngayon ng mga politiko. Ayun pa. Makakagaling kay Congress mo. Ito mga katabya, malapit na po tayo. Dito na po tayo sa San Ildefonso. Punta na po tayo sa farm po ng ating subscriber. Ito naman po pala yung daanan po nila. Saka malapit na po pala sa Kabayanan. Kaya hindi naman po sila mahihirapan pagdating doon sa kanilang pag-aalaga ng kalamansi dahil yung kuya pala niya ang magiging farmer, pag-aalaga. Katulong na rin din siya. Ayan lang. Malawak din ang lupa rito sa San Ildefonso. Napabayaan niya yung kalamansi, oh. Sayang yun. Oo, nada mo na. Ito pala yung farm ng ating ka-farmers.
Ay pwede. Ayan pala yung kalamansi oh. Opo. Nasakop na ito. Ito po yung ano yan po. Yung nililinisan. Opo. Ito na mo nga ito. Laki ng hirap ng kalamansi eh. Lawas ang bunga. Oo. Nakakuha kasi ito eh. Basta tingin niya napabayaan eh. Tingnan mo yung sukat nito oh. 1.5 lang ata. Tama ano po yan. Masinsin. Oh, pero pwede na rin itong kuwan siya. I-develop na lang ito. Okay ito. Gaganda pa yung kalamansi mo na yan. Okay pa po yan. Okay. May pag-asa ito. Eh, pagka nalagyan mo ng patabayan eh. Malinisan po ng Oo, linisan lang siya. Ayan, may bulaklak naman yung iba. Pagka ulan na yun, mumulaklak yan. Ito, may bunga pala. Oh. Meron kang pang kalamansi juice. Oh, makakakuha-kuha ka na dyan. Ito, papalitan nyo na lang ibang mga matatanda na. Yung mga namatay na halos. Ayan po, bale siguro dati po siya na ano na rin. Oo. Bale yan po, ano po siya. Kasama na yung kuha niya. 66 po. Ito po yung mga parts na kasama. Mga po parts siya. Tapos po yan po. Ito, pwede nyo hulipan. Tatanggalin na lang po itong mga ano. Ito mga sit-sit na ito. Ano po, Madali lang kuha niya. Ako ba na yun? Kung suko yun eh. Ito. Oo. Ito yung pinaararo mo. Oo, yan po. Maganda naman pala eh. Gano'n sukat itong pinaararo mo na yan? Ano po yan? Pula kalahati po yata yan. Kalahati hektarya. Opo po lang po. Tapos ito pa. Yan po. Nakakama na. Opo. Hindi nga po natin yung nag-aaral, yung nag-ano, baka po yan yung nag-ano. Yung nagpakama. Opo. Hindi, yun po yung ano, ikaw ako pa nagpaano eh. Siya nagpaayos. Ito po yung ano. Ay po mga katribe, nakaayos na po pala ito kanilang tataniman ng kalamansi. Medyo mataas-taas po yung kama niya. Ngayon po mga katribe, patag-araw. Bababa po natin kasi para mabusog po sa patubig. Pwede, parang taniman na sibuyas Apo, maraming salamat po. Ating po katribya. Ating subscriber. Kumusta na po? Okay lang po. Kaya yari lang ko na itong paano ko. Kala ko sibuyas yung itatanim eh. Para hulang yun, magandang Magandang tanawin. Ang gagawin po natin, masyadong mataas yan. Mataas ho. Oo, kasi akawan yan Pwede pagka halimbawa, ang magiging tanim ninyo ng kalamansi dito pinakagilid na yan. Ito ho. Medyo mga lang dito yung bababa. Diyan ho. Kasi patagaraw tayo. Opo. Para pagka tinubigan, dyan ang daan ng tubig. Ito ngayon ang tataniman nyo ngayon ng gulay. Gulay ho. Palagay niya po ba yung dalawang tudling ho na ito may 3 o 2 metro? Metro. Hanggang dito, tsaka yun, 3 metro. Po, yan ho. Oo. So 3 ho itong kama ho na ito na mapapaloboro sa pagitan nung bali magiging sukat nyo kalamansi natin. 3x2 kasi arkila na naman ang lupa ninyo Pwede yan, 3x2. Para nun, marami-rami kayo mailagay rito kalamansi. Hanggang saan ba rito? Ito po yung Bayogin. Bayogin hanggang doon. Yung yung ano ho na yan. Ito mga bakante nyo na yan. Opo. Pwede nyo rin taniman din ng kalamansi yan. Ayan yung mga bakante na ipag-hulip-hulipin ninyo. Pero yung mga kalamansi, mga matatanda na, patayin nyo na. Yung mga pangit. Pero yung mga ganyan mga bata pa, okay lang yan. Nakaka-recover. At least pero pala kayo pagkukuha na ng kalamansi. Opo. Pwede yan. So, ito po kasi medyo masinsin po yan
Yung Okay lang yan, okay lang yan, kahit na masinsin siya. Basta't mapagbunga nyo lang. May bunga ho ngayon. Oh, may bunga. Ho, ngayon lang ho kasi na Nagkuhan siya. na anuhan. Ngayon lalabasan ng bulaklak yan, spray ninyo. So dito ho tayo, yung tatlo hong tudling, doon ko ho ilalagay yung kalamansi ho natin. Oo, dyan. Saka doon. Medyo puwanin mo siya para hindi masyado matambo. Aha. Oo. Dito ninyo itatanim. Aha. Para Hindi nun naman ho pwede sa ibabaw, ano ho? hindi po pwede kasi pagka nagtag-ulan, ay Lalambot. tag-araw, hindi nyo makukuha ng tubig, yan mabubusog. Ayun. Ito kasi daanan kasi ito ng tubig, yan, parang pinakakadal niya. Pag magtutubig kayo, kakain na siya ng tubig na. Mabilis. Aha. Dapat niya ito ito siya. Opo. Gagawin ninyo, parang pinakapatag siya. Opo. Medyo malaki-laki yung kanyang kanal para daan ng tubig. Mm, Nung sa pagitan noong inyong kuwan, tudling na to. na kalamansi, pwede ninyo naman taniman ng gulay. Kulay po. Oo. Ito po, pwede itong pechay Pechay ho. Kaso tirik na tirik ko ang araw pagkahuan. Yan lang. Sa pagdidilig lang ho medyo Ayun lang, medyo mahihirapan kayo na ho dyan. yan. Aabutan na ho ako ng tirik ng araw pagdidilig ko na Tsaka kuwan, yung style na ito, parang style sisibuyasan nyo. Hindi po, ang plano ko sana talong ho Talong. Sa talong, hindi maganda rin yung ganito masyado mataas. Mataas ho. Ang kuwan talaga sa talong dyan, mo kasi tayo patag-araw, Aho. yun talaga makukuha ng tubig. Ito, ginagamit lang ito pagka po tagulan. Tag-ulan ho. Sa tagulan, tama lang yung ganyang kama. Kasi pagka halimbawa, nag-uulan at tagbabahaan, hindi malulubog yung gulay. Sinunod ko lang na lang din ho kasi yung Nagkuko sa kanila. Nag-araro ho niya, kaya sila sila nakakaalam ho. Sige kako. Ganito, sila rin ba nagtanim ng kalamansi nito? Medyo may 4 na taon na ho iyan daw na nakatanim ho rin. Mukhang una ba siya atang di naabonohan? Oho, at saka ho kagaya ho nung kabila ho yan na nasukluban ho ng damo. Ganun ho yan, nung kasalukuyan ho ito. Bali nahawa nyo na lang din ito. Inawan ko na lang. Nalinis na. Sayang ka ako, napabayaan Ayun niya ho. Marami rin puno ito. Siguro baka nasa 100 yan. Pero ayan ho ba, pwede pa ho nating i-develop ko sa Pwede pa yan. Paano ho ba ang maganda Ang kalamansi kasi mga katribe, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Katulad doon, may pag-asa pa ho. Ayun, may pag-asa yan. Bata pa yan Hindi ho, halos kasabayan lang niya. lang ho yan. Makaka-recover yan. Alisin nyo lang ito. Ito po. Itong mga tindig na yan. Tapos, sigurado meron ito may mga kalamunding. Ayan ho, ito. Yung mga matutulis, yung mga malalaki ang parang dayap. Yung malalapad. Yun, puputulin niyo yun. Ayan, nasa gitna lagi. Ito po tatanggalan ho namin ng damo at ito kaya ho ginaganto ko ho pwede yan. Alisin niyo ng damo para kuha siya. Ito, putulin niyo na ito. Opo. Yeah. Tatabasin ko na. Totoo yan. Pag nasa bugan abono yan, re-recover yan. So, spray nyo ng foliar. 4 na taon na ho yan. Mga ilang dakot ho bang abono hang obra ho yan. Banata nyo, tig 1 kilo. Tig 1 kilo ho. Bawat isang puno. Isang puno. Para bumawi siya. Bumawi ho. Yung pag malaking puno, pero pag maliit, huwag na 1 kilo. Kalahati lang. Ito, magandang ko yan. Eri ho bang bunga ho? Ito. Mga kalahating kilo na lang yan. Depende doon sa laki ng puno nyo. Pag malaki puno, 1 kilo. 1 kilo ho. Pagka medyo maliit, bawasan nyo, gawin yung 1/4. Ayun. Kaya na niya kainin niya kasi matanda na yung kalamansi. Hindi na siya kagaya ng bata. Sa tubig naman ho? Sa patubig nyo, ang kuwan yan, bisa kung depende kung madalas pong matuyo, weekly. Pero kung matagal naman matuyo siya, ika-10 araw. Tanggalin niyo yung plastic na yan, no? Ganun ba? Hindi Yan yung nakakakuan din sa kalamansi. Nakakasakal din yan. Kasi ho, yan, lahat ho yan naka-plastic. Ang kwento ko sa akin nung nagtanim yan na kasamahan ko yan, para daw ho itong bunga, kung malaglag yung hinog sa lupa, hindi aasim. Mali yun. Mas maaasim pa ang ganyan
naka-plastic yung kalamansi. Kasi wala akong nakita doon sa amin sa Nueva Ecija na pinlastikan yung ganyan. Dito lang. Nagulat ako sa Mga katrivia, ito first time na po tayo nakakita dito sa San Ildefonso. Pinaplastic ang pala to sa kanila. Eh malulong po kalamansi ninyo kaya parang hindi lang lumaki eh. Ginawang sili. Nasukal, Oo. nasakal. Nasakal. Tingnan mo. Kung iyaan ay malaya ang kanyang ugat. Magsasabog ka ng abono, diyan ang tatamaan. Nasa ibabaw lang yung abono. Nasa ibabaw ng lalo kung patagaraw, hindi naman nung kukuha doon sa kawan yan. Nung una-una ko sigurong itanim yan, maaaring sipsipin yung abono dahil Tsaka, maliit pa ho eh. Yung nagtanim nitong kalamansi, wala ring experience. Maaari ho. Alam niya na pwede para sa sili, pinaplastic, saka sa talo, pinaplastikan. Tingnan nyo nga ho yung clearance. Yung clearance niya. 2 metro lang ho. Okay lang sana ito. Basta itong pagitan, maluwang. Ang panood ko sa inyo, ang maximum minimum 3x4 ho eh. 3x4. 3x3. Pag malaki yung lupa, pwedeng 4x4. Ngayon, pag halimbawa, arkila yung lupa, pwedeng 3x4 3x2 or 3 media. 3x2 ho, obra rin ho. 3x2 yan. Ito, parang walang dos yata ito eh. Ang tuho ba saan ho yun? Sa hallway ho o yun doon sa yun ang mismong distance lang nung hilera ng kalamansi. Yung pagitan naman, yung 3 media. Yung para medyo maluwang ang trabaho. Daanan. Ito ho ba Kuya Berhel, may yung itsura ho na may pag-asa yan. Yung ibang mga kuwan dyan, palitan na lang natin ng iba. Kumbaga, barang ko lang ho. Tanggalan nyo lang ng kuwan yan. Okay naman na ito, tanggalan nyo lang din ng plastic. Para makahinga yung ugat nito. Kasi isa rin sa nakakapagkuhan yan, nakakalumpo rin yan. Ayun, nalulumpo. Yun yung dilaw na yon, alisin natin yun. Ito po. Ayan po mga katribya, matindi rin pala ang pagkatanim dito ng kalamansi kung walang experience yung may-ari. Pinlastika. Saka ko lang ko yung mga nakasukulog eh. Saka ayawan yata maging madamo, pinlastikan yung kalamansi. Ito po ba putulin na ho ito? Ayan, putulin na yan. Yan yung sinasabi natin may dagta. Pagka kanya may dagta, pamputol na yan. So sagad ko na. Sagad mo na doon sa walang dagta yan. Makakahawa pa yan eh. Yan yung pinanggagalingan niya yung nakawan ng dagta tsaka punggus. Masyado pala naging hirap ng kalamansi rito. Yun plastic oh. Mapaganda ho ng hindi nga mapaganda, kaya nga iba parerenta na talaga. Kaya pinalisan na ho ng may-ari siguro na namuhunan. Malaking nalugi ho ng nung nagtrabaho rito. Nung nagtrabaho ang kasulukuyan nung una ho. Palagay ko baka walang ganong in-harvest dito eh. Baka hindi pa nila baka hindi nga, baka ngayon pa lang yung bunga na yan eh. Nung puntahan ko ho talagang yan. Gubat na gubat. Di ko nga akalain may kalamansi sa lobo eh. Tinan mo yan. Yan po mga katribya po yung isa sa nagiging problema natin mga ka-farmers pagka sumabak sa isang business na walang idea, walang kalam-alam. Ganun po ang mangyayari. Gaya nun eh. Saan ako dadaan? Hindi niya alam po na hindi pala dapat alisin dapat pala yung plastic, nilagyan ng plastic. Tapos yung luwang niya 2 media lang. Lagi baka 2 metro lang yan, 2x2 ginawa. Kaya di ka na makakahinga rito. Hindi na ako makakaraan pati yung mamimitas. Pati mamimitas. Gawin nyo na lang dito, yung malimit, bawasan na lang ninyo. Ito ho ba, Kuya Berhel, kung putulin ko to at nang madaanan to, pwede nyo na putulin. Putulin ko na lang ho ito at kasi may hirapan ka rito daanan eh. Kung babasalin mo naman yan, sayang naman yun, mga bunga na yan. Magbawas ka lang na magbawas ng mga pwedeng daanan. Huhulipan ko ho itong mga ito, hulipan nyo na lang yun. Kaya pagka po talaga inosente sa pagkakalamansi, yan ang magiging bunga. Berhel, itsura ho nito kuha na po yan. Palitan na po yan. Ala na ho ito. Papatayin na po siya. Kasi pag sumupang man yan, mas maganda na yung bata na itanim nyo. Okay lang yan kung wala ka magiging punla, pwede nyo na pagtyagaan. Kung meron ka namang batang ipapalit, bata na mas maganda. Ang pwede lang po dyan, ito, nakahiga na ito eh. Alisin nyo na ito.
Ito po. Lahat ng mga nakahiga. Pangalis Hindi na ho, rin yan. papatayin na ho ito. Patayin niya na rin yan. Kasi makakain niya pa yung kabilang linya eh. Pag umakyat pa yan, papunta na dun yan. Hindi ho, baka Pwede yan, itayo mo. Yan. Pag hindi siya namatay, buhay yan. Natural, ako lang. Pero pagka namatay siya, palitan. Pwedeng pantayo na lang. Tatayo pa naman. Oo. Sayang naman ho. Sayang yung kuwan niya. Yung mga parang mga bonsai, alisin na. Etong bayabas, alisin nyo lang itong bayabas. Ay, bayabas hindi ho talaga dapat dyan. Pang ibang lugar yan itong bayabas, ay pang ibo. Para ka kung matuwa ho yung ano ho. Ayan. Okay lang yung ganyan mataas. Pag nagbunga yan kakaroon din ng bulaklak yan. Ayan ho. Pag nasa bugan yun ng abono. May mga bunga nga ho. Pero bibigay sa server yung pattern sa yung abono ninyo gagamitin. Sige nga ho. At para ho. Para mayroon kayong guide niya. Ayun naman tubig ninyo saan? Ito po server. Doon po ako. Pupunta po namin po yung tubig po nila. Yung source of water. Isa po yan sa pinakamahalaga ng pagtatanim ng gulay. Saka ng kalamansi. Ang source of water. Hindi ka makakapagtanim ng gulay, hindi ka makapagtatanim ng kalamansi kung wala kang patubig. Dahil pagka iaasa po natin po sa ulan o sa tag-ulan, hindi po kayo makapagpapabunga ng kalamansi ng tag-araw. Kaya kasama po yan doon po sa ating tinuturo na una po nating hahanapin ang source of water. Yan. Di kaya po natutuyo sa Tagaro, yan? Natutuyo ho. Pero may balong naman ho Diyan kayo kung magpapabaon. Malapit dyan. Pero malaking bagay rin yan. Siguro baka isang buwan pwede na pantustos ng pantubig yan. Iyan lang ba ang gitna na yan? Opo. Meron ho dyang irrigation. Kumbaga parang sapa ho ba? Kaso sa ngayon ituyo ho Medyo... Pero sa kaya pinakakawalan kaya tubig dyan? Pagka ho tag-ulan, napupuno ho iri. Napupuno naman siya. Sa Tagaraw kasi matutuyo yan Ayan nga ho. Kaya kailangan talaga niya meron rin kayong tubo. Pwede. Kaya ho pinalilinis ko ho yung paligid at ng maganda ho. Para makita yung kawan. Ma-develop po ba? Pero pansamantala makakakuha pa kayo ng tubig dito. Para dito sa gulayan. Serverillo kung magpapatayo ng poso dito po mas maganda po. Kung saan kayo makakakuha na malapit ng patayuin nyo ng kubo. Umisan naman yung kuhan, yung level ng tubig. Kung saan yung pinaka makakuha yung level, doon magtatayo yung kuha natin. Kung sakali ho ba meron ho kaya kayong kumbaga sa itsura ho nito sana magandang itanim yung tubo ho ng depende rin sa kawat. Tingnan natin doon sa magtatayo dyan kung saan nila yung napupusuan na pa pwede. Mas maganda nga sana kung sa parte na yun sa taas ho. Baka kung masyado ng malalim o marami ng tubo yung ilog malalaman natin yung dito ba meron ba nagtayo na ng tubig? Meron na ho. Mga ilang tubo raw ba ang kwan dito? 3 lang ho. Pwede pa. Nasa mataas naman na lugar. Ayun po, doon po sa dinaanan natin. Doon ho. Doon. Dinaanan ho natin. Doon meron po. Ayun. Pag 3, pwede pa. Painama kasi pagka nasa taas yung tubig, puro pababanan lang kayo ng pababa ng pagpapatubig. Mas kawan siya. Mas okay. Ito, okay na ito Okay na yung ganitong linya pagka po yung kanya. Maganda ho, maganda nga Kala ko may sibuyas nang nakatanim Kasi yun sa kuha na sibuyas Kalamansi tatan. Kala ko sibuyas itatanim. Nakita nyo ko sa lakuyan yan nang hindi pa ako nagaganyan. Baka matakot kayo. At syempre, gubat na gubat pa siya, hindi naman ganun gubat. Kagaya ho ba nung kabila yung kabila na yun. Ito ang gubat. Maganda yung gubat to. Ito. Kasalukuyan na ito. Saka yan. Ito nga sinisimulan ko at ng... Maganda naman yung lupa. Kasi may batayan na tayo. Buhay yung kalamansi. Buhay. 4 na taon Yun nga lang. Nagkaroon nga lang po ng plastic.
Oo, Hindi ko ho kaya lalagyan, ho. first time po ako nakakita ng pinlastikan yung kalamansi. Kasi sa Nueva Ecija hindi pinaplastikan yung kalamansi. Ayun. Malaya nakita ko po nga, siyang kuwan yung ugat niya. Puno kasi yan eh. Oho. Kaya pwede yan sa talong or kaya sa sitaw o sa Sa sili. mga halaman. O ano mga halaman. Gulay. Pero pag matagalan na citrus na ganyan, wala pong plastic. So, Kuya Beryl, dito ho ako. Opo, yan. Doon ho. Diyan ho. Dito ho ang tanim ko niya. Oo, sa 3. Tapos ang distance nyo, pwedeng 2. Ito na ho. Oo, 2 ng kuwan Dos niya. lang, dos ho. 2 na. Kaya kakasya po rito kuwan niya, marami rin. Kasi dito marami rin kayo yuhulip din eh. Marami rin ho. Mga estimate niyo ho kaya, Kuya. Mga ilan ho? Eh kukuha siguro dyan ng mga 1,000. 1,000 ho. Eh sa akin kasi ito, kung ito ay nasa kalahating hektare, sa akin nasa 3.7 lang. 700 ang pumasok ko eh. 3.5 pa yung kuwan, Yung clearance. yung distance. 2 yung pagitan. Kaya maluwag dito sa inyo yung 1,000. Ayan, nagkukuha na siya. Dadamo. Linis ko lang ho. Asan yung punso sinasabi mo? Ayun po. Ayan. Apo. Ay, kadali lang pala palakulin no. Alin ho ba? Yung asarolin. Yung Punso. baka ho may laman ho. Wala. Ang laman lang no, anay. Oo nga ho. Bukod ho. Nala na ho ba? Wala, hindi na. Sa amin yung ganyan. Kinuha lang namin niya, inaasarol. Nasimulan niyo ho kaya. Alin? Baka. Oo, meron ba kayong kuwan dyan? Eh, Oo, di kasi kami kinukuha dyan, tinatalabas sa ganyan. ganun ho. Kung dito ho aabutin. Ay hindi, Ito hanggang dito na lang ho. okay lang naman yan. Basta tawanin nyo lang po yung mga nakukublihan. Pwede lang yan. Okay Pwede lang pa siya. ho roon sa baba ho. Huwag lang sa pinaka-dulo-dulo kayo maglalagay. So, O doon sa may pinakabutas na yan. Oo. Doon sa may pangalawa. pangalawa ho. Pwede po yun kasi yung araw naman natin, nakukuha naman siya. Hindi naman siya totally malililiman. Oo. Okay lang naman yan kasi karaniwan dito bilad naman eh. Oo nga ho. Ang masama lang yun, talagang nakasuklob talaga yung kalamansi itatanim ninyo. Ito kasi mga katribya po yung pinaka-atay po noong lupa. Nandun na po sa ibabaw. Hindi po natin mga katribya po pwedeng itanim sa ibabaw yung kalamansi. Dahil pagka po tagaraw, pag tinubigan, hindi po masyado makakahit at mabubusog. Kaya Dito. patitiklop muna natin dito, patatabo na lang natin. Pwede nyo palang hukayan ng konti kasi medyo malaki-laki yung kawan. Oo. Tapos tsaka nyo ititiklop yung lupa. Yan yung paraan po ng pagtatanim. Pero yung forma niya okay na. Aha. Okay na siya. Unang tingin ko pa na sa lupa maganda na eh. Nagtaka nga lang ako eh bakit nagkaroon ng plastic yung kalamansi. Yun Bago. Una Bagong style po ng pamamaraan ni Kuya yung unang nagkalamansi dito. Yun nga lang kasama ang palad, hindi pala siya nag-harvest. 4 na taon na tiniis na inalagaan. Walang kinita si Kuya at nalugi pa. Ito mga katribya, ito po ay arkila naman po ng ating po mga ka-farmers. Yung po mga magkakapatid. Sila po pala ulilan lubos na. At kamamatay lang po nakaraan ng kanilang nanay. Tapos yung tatay nila, matagal lang namatay ano? 2013. Oo, 2013. Kaya sila magse-celebrate. Kasama pa rin nila ang kanilang nanay sa picture. Yun lang, talagang ganon. Ganun pa man, at nakikita kayo ng magkakapatid na nagtutulong-tulong. Masaya na po sila. No? Ang ngayon naman ninyo, maganda na ito nakuha nyo na ito. Kaya bandang huli yan, pagka nakita na may aret na willing sa inyo, baka ibigay na lang sa inyo yan. Sana nga. Bigyan ko na rin yan. Lalo kung halimbawa at medyo may edad na rin yung may ari. Hindi na kaya magtrabaho, kaya napabayaan na rin yan. Totoo nga. Ganun lang po kung minsan nagkakaroon ng lupa. Pagka tinamad na yung may ari may hawak at ikaw ang kasalukuyan, ibibigay, pasusuklian na lang sa iyo. Ganun yun. Swerte ko. Yan, okay naman po itong lupa nyo na ito. Matabaho. Mataba yan, basal yan. Basal yan. Sa sibuyas nga ito, pag-aagawan niya, pag-aagawan ng lupa. Kaya parang makako pang sibuyas eh. Ganda ho.
Okay naman siya. Hanggang ang kuwalang naman niya rin dito malapit naman kayo pala sa daanan Opo. Pagka na-develop pa yan, maganda-ganda pa magiging kawan niya. Babakuran ko na lang horo. Pwede po yun. Magbakod yun dyan. Kahit lang naman nakuha na bakod yun dyan. Yung mga simpleng bakod lang. Yung bayugin na lang kung kawayan. Ayan po pwede. Bayugin na po. Tsaka lagyan nyo lang ng alambre. Pwede na. Para hindi lapasukin ng mga kambing or kawa. Opo. Ayun nga pala, maalala ko, baka kung meron kambing ang kapitbahay nyo, gusto ng kambing niya kalamansi. Ay, titirahin mo. Oo. Buti ho, ito hindi ho. Oo, ata naman ng kalabaw ho rin. Ay, kalabaw. Oo. Ito kasi pagka ganyan matatanda na, di na masyadong pansinin ng kambing niya. Iba na kasi itsura ng kalamansi baka akala na dahon na. Nasa kuluban niya, pinursige ko lang ho na tanggalan ng mga baging ho kasi nga kawawa. Sabi yun na lang ang tatalasan ninyo pagka may kambing o kapitbahay. Yun po. Baka mamaya nakakawala dyan, maninira ng kalamansi yun. Oo nga. Ngayon, kung dito lang papasok sa matandang puno, okay lang, di niya mauubos yun. So obligado po pala ako kaya na magbabakod kayo. Talaga. Magbabakod talaga kayo dyan. Kasi may mga kambing hong pag-alagala. Oo. Tsaka yun ang babantayan ninyo. Sa oras po na naitanim po yung kalamansi, titingnan nyo na lang din yung kambing. Although baka mamaya kasi matukso yung kambing may puntahan yung tanim nyo. Matatalbosan nyo yung kalamansi. Makakatay ko na. Bakit pa naman kasi ang kambing pagka yun kumagat, nalalason yung halaman. Ayaw lumaki. Ganun ang style ng kambing. Obligado pala na. O di man kaya, kung halimbawa, bilhin nyo na lang yung kambing, ikapo ka na lang. Para ipang-asim natin yung kalamansi. Ayun, sigurado, masarap yun. Mainam siguro yun. Kung magkakain. Pero okay lang naman yan. Ayun, tama nga lang yung alambre nyo lang ilagay nyo. Alambre ha? Oo. Okay na po yung alambre. Okay na yung alambre dyan. Dahil pag nakataram na kami, di naman nasusuotin na yun. Opo. Lalo kung bawa, malaki. Ang nakakasuot lang doon yung mga maliliit. Sa ganyan naman siguro, wala pa naman siguro mga maliliit Ayun, pala yung mga kapitbahay nyo, yun. Mga sisipaglakad lang ho riyan dun sa... May kalamansian din ho riyan. Baka siguro ganyan din ang may plastic. Ho, dahil yung namuhunan ho dyan isa lang. Isa lang din. Nako. Pakawawa naman. Baka hindi pa nag-harvest ng kalamansi yung farmers natin. Kalamansi ko, wala pa ako naano. Ayun. Manimay, pagka minsan napasyal sa dyan at mapunta tayo uli. Isama siya para maturuan natin ang diskarte. Pag nakita pag natin halimbawa yung punla dito para at least makuha natin yung ating kaibigan. Kawawa naman, 4 na taon na hindi umaani. Ang kalamansi, 1 taon lang pag-harvestan mo na, pag-aanihan mo na. Ganyan kabilis yan. 2 taon, kalakasan 3 taon. Yan ang kalakasan ng kalamansi, 4, 5, 6. Yan ang mga lalakas ng kanya. Pag-ani dyan. Kasi mabulas na ang kalamansi mo, malabong na. Yung landing ho ba ng lupa ho nito okay lang ho okay lang yan sa patubig. Kasi pagka kasi sinunod natin yung mababa, bubulusok ko pababa yung kalamansi, yung patubig ninyo. Okay lang yung ganitong pahalang. Kung saan yung level po na mataas, pababa yung tubig. Kaya halimbawa, nandun yung mataas na level, doon nyo dadalhin yung pinaka-hose. Doon yung ngayon babagsak, dire-diretso sa baba yung tubig. Babagsak na ho rito. Hindi ako kasi doon sa nakikita ko ang vlog niya, puro patag. Patag talaga yun, patag. Pag kinuha mo yun, dire-diretso na doon sa dulo yung yung tubig. Ito, ang experience natin dyan, kung saan yung mataas, doon ang bagsak ng tubig. Pababa na siya. Ganon yun. Gaya nito, tama lang yung na yan para hindi kumakabila yung tubig. Pag kasi sinunod mo yung ganyan, diretso, pabulusok ang tubig doon, hindi mabubusog ang kalamansi. Kaya ganun ang kuha niya. Ayan, tama-tama lang yung pahalang nyo na yan. Okay lang siya. Kasi pagka pinagano, baka pag umulan ho, kakalkalin mo. Ay, oo, kakalkalin. Kaya ho, pinaganyan ko. Tama-tama lang yun. Ito pa yung kuha ninyo, ayan. Yun sa may kalamansi, pwede nyo pambaguhin yung style. Kasi nakaayon yun Paayon siya, kaya yung tubig niya halos pababa rin Pwede nyo gawing pahalang. Ang kuha niya. Tapos ngayon patag araw, alasin niyo yung pinakaumbok.
para mabusog, maging flat siya pagpapatubig. Kasi parang nakakama ho. Puro gilid lang ang makakatikim ng tubig no, yung gitna hindi. Oo nga ho. Ganun ang setup niya. Mas mainom Makita nyo doon sa vlog ko yung mga daanan ng tubig, patag na patag. Tapos merong konti lang pinaka pampigil. Yun ang magandang gawin. Mas magandang patubigan sa vlog. Paano po mga katribya, ganito na lang po yung ating pong vlog. Maraming salamat po sa ating pong mga kaibigan nag-invite po rito sa ating farm. Ang masasabi po natin sa kanilang farm, okay, pwede po ang kalamansi kasi meron rin kalamansian, mali lang po yung paraan ng pagtatanim. Gagayda lang po natin ating pong mga kasama dito po sa Ildefonso at yun, sa awa tulong po ng Panginoon ay yun, sila po ang ating mga bagong ka-farmers dito po sa Bulacan. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po. Ako po si Kuya Berhel Bunag, kasama po natin si Kuya Paul po. Paul, tsaka si Freddy, tsaka si Kuya, si Leo. Gaya po ng dati, lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye. Kita-kita lang tayo bukas. Okay, bye-bye na po doon sa ating subscriber. Maganda po yung kanilang farm na nakuha. Rinawa, magtuloy-tuloy na. Sige, sa susunod na lang, i-chat na sa akin kung ilan yung pumasok. Okay po, Ano natin? Chat-chat ko na lang sa iyo. Okay, salamat, ano? Okay. Thank you. Ito po yung ating ka-farmers. Paalam na sa kanila.